Okay, magandang araw ho sa inyong lahat, mga kapatid. Ako ulit si JDB, ang inyong abang lingkod. Alright, so pag-usapan natin itong malaking problema po ng mga DBS. Okay, ng mga Duterte Bobo supporters, ay mga Duterte impatient supporters. Ah, kasi, eto yan, sinasabi po nila na ninanakaw daw po ni PBBM ang 89.9 billion PhilHealth funds. Okay? Eh ngayon, eto ho, sana ho maintindihan yung maigi. July 10 pa lamang, ah, nilinaw na po ito ng PhilHealth. Okay? Ano nilinaw nila? Hindi po umangal ha. Hindi po umangal. Nilinaw po nila. Okay, so eto, tingnan nyo ha. Ano po ba ang nilinaw nila rito? Sabi rito, he pointed out the UHC law or Republic Act 11223, particularly Section 11, states that whenever actual reserves exceed the required ceiling at the end of the fiscal year, the excess, the sobra po, okay, of the PhilHealth Reserve Fund shall be used to increase the program's benefits and to decrease the amount of members' contribution. So, ibig sabihin, pag meron po silang sobrang pondo na galing po ito sa mga revenue nila, mga contribution ng mga members, di ba nagbabayad sila ng mga claims, no? Ngayon, kapag may mga sobra-sobra silang pera, so ito po ay gagamitin nila para na rin hindi po mag-increase, no? Hindi madagdagan ang bigat ng mga pabigat sa mga miyembro ng PhilHealth. Okay? Diyan sabi, programs, benefits, and to decrease the amount of members' contributions. No portion of the reserve fund or income thereof shall accrue to the general fund of the national government or to any of its agencies or instrumentalities, including government-owned or controlled corporations or GOCC. So, ibig sabihin, yung sariling pera ni PhilHealth, sobrang pondo. Yeah, sobrang pondo na. So, excess fund. No? Fund na galing po sa kanila, sa mga members. Hindi po ito pwedeng gamitin ng gobyerno, ng GOCC. Hindi ho. Pang sa kanila lang po yun. Okay? Balenya pointed out that only unused. Ito, syempre, hindi ito maintindihan ng mga DBS eh. Sabi rito, ni Balenya, only unused portion of the national government subsidy released to PhilHealth through the GAA. Ibig sabihin, tanging bahagi, okay, ng subsidiya ng national government na inirelease o binitiwan sa PhilHealth sa pamamagitan po ng General Appropriations Act. Ano yun? Yun po yung national budget. Ibig sabihin, sources ng pondo ng PhilHealth galing po sa members' contribution, bawal pong galawin. Okay? Ang pwede lamang daw pong galawin na mai-transfer ay ang galing po rito sa GAA. Yung budget pong galing po sa national government. Kapag nakasaad po sa batas, hindi po ito pagnanakaw. Legit po, kaya nga may batas eh. 'Di ba? Oh. Sabi rito, only unused portion of the national government subsidy released to PhilHealth through the GAA as contributions of indirect contributors are the subject of this transfer, and that no funds from contributions of paying members were included. Okay? So pagdating po doon sa tawag dito, pagdating po doon sa pera mismo ng mga miyembro na may sobra,
hindi po ito pwedeng galawin. Labag po yun sa batas. Okay? Ang pwede lamang daw pong gawin, pwede lang daw pong galawin, ay yung perang inilaan ng national government pantulong sa kanila, sa PhilHealth, para hindi po sila magkaletse-letse sa pagbabayad sa mga claims ng mga hospital. Teka, bakit nabanggit ko ang claims? O for example, itong hospital na to ay accredited. Okay? Accredited. Kunwari, hospital Tambuli. Kunwari, ganun. Accredited si Tambuli. Ang kanyang babayaran sa sakit ni A para sa dialysis ay 4,000. Okay? So, babayaran po ito ni PhilHealth yung base sa claim ng hospital. Base po doon sa kanilang coverage 4,000. Pero kung ang bayaran po roon sa hospital, kunwari, yung hospital na pinuntahan naman po ni B ay hindi naman po PhilHealth accredited. Ibig sabihin, ang billing, presyuhan, paniningil sa bayad sa serbisyo ay hindi po accredited ng o hindi po um, katugma ng sa PhilHealth. Kasi pagka accredited ka, ibig sabihin katugma. So kapag ka hindi po katugma, hindi po ibig sabihin bawal. For example, dapat po ang babayaran doon sa dialysis imbis na 4,000 po at dahil yun pong hospital na yun ay naniningil ng 4,000 pesos din. Pero dahil hindi siya accredited, ang coverage lamang po ni PhilHealth ay mas mababa. Bakit? Unang-una, hindi nakakasiguro si PhilHealth na yan bang hospital na yan, naniningil din ng 4,000. Maganda ba yung facilities? Safe ba yung mga PhilHealth members? 'Di ba? So, babayaran lang niya is 3,000. So, 3,000 lang ang babayaran ni PhilHealth. Remaining 1,000 will be out of pocket nito ni dialysis patient, ni B. Nang sa ganun, ito pong si B ay mapilitan na hanapin itong mga PhilHealth accredited, yung mga na-inspeksyon ng PhilHealth, at kung saan magpo-provide rin ng zero billing sa kanila. Hindi po malasakit center ha, PhilHealth po pinag-uusapan natin. Diba? And then, ito rin naman, at the same time, ito pong si hindi po accredited, ay mapipilitan na rin po na magpa-accredit, di ba? Kay PhilHealth. Bakit? Kasi po sa polisiya ni PhilHealth na siya po ang magbabayad at may kasiguruhan sa pagbabayad at syempre dahil nga po yung pasyente nangangailangan, walang pera, saan pupunta yan? Doon sa may coverage, walang gastos, 'di ba? So that policy of PhilHealth, yun po ang magdadala ng pasyente rito kay unaccredited hospital na magpapa-accredit na rin para marami silang pasyente at wala silang problema sa billing. Because sometimes yung mga pasyente magpupunta ron because of necessity. Pero pagdating sa bayaran, shit, promissory note. Oh, 'di ba? Kaya ho may claim na binabayaran si PhilHealth. At para naman hindi po mabitin yung mga tao, kailangan po on time makabayad etong si PhilHealth, 'di ba? Tama, dadami ang masiserbisyuhan. Oh, ganun kasimple. Kaya po pinagbabawal ng batas galawin ang contribution ng mga members. Bakit? Yan po kasi ang bubuhay. At kung sakali pong kakapusin sila, meron na pong automatic appropriation para sa PhilHealth. Okay? At pag meron pong sumobra at magtatapos na ang taon, obviously hindi naman magagalaw. And then yung contribution payment ng mga members, tuloy-tuloy naman din. 'Di ba? So tuloy-tuloy yung pasok ng pera. Oh, aanhin nyo naman yung sobrang pera. Merong ibang dapat na mapaggamitan. Yun po ang sinasabi rito. So tanong, may pagnanakaw po ba? Wala hong pagnanakaw. 'Di ba? Oh. Ang problema rito, kakapakinig nyo kay Harry Roque, kay Attorney BB, hindi gandang hari.
Yan, paniwalang-paniwala kayo sa mapanirang puri na tao. Napakadali lang ipaliwanag kung talagang intensyon po nila na linawin ito sa mga mamamayan. Nilalagyan po nila kasi kaagad ng mali siya. Pero kung sa bagay, ano ba naman ang sabi ni RSA? Kapag yung mga puna ng puna, pabayaan mo lang yan. Pakinggan mo na lang yan. Di ba? So, nasa na nga pala yung video nun ni RSA. Ang ganda ng payo niya sa, sa gobyerno. Di ba? Sa nang-interview with Katunyeng. Hold on one sec. Pakaganda nun eh. Sana, hey, where are you? Mhm. Ako, nawala na. Na-delete ko na yata ah. Nawala na nga. Pero yun ang sinabi niya ron. Payo niya kay PBBM o sa gobyerno natin. Na kapagka etong mga basher, natural, magbabash yung mga yan. Diba? Sabi nga niya ron you cannot please everybody. Palagi meron silang masasabi. Well, ang trabaho naman po diyan ng gobyerno, wala naman pong iba kung hindi po ang magpaliwanag ng magpaliwanag sa mga taong hindi po makaintindi. Bakit? Baka sakali po makaintindi na sila, 'di ba? Oh. Ito ho kasi yung problema rito. Kapagka ikaw po ay isang DDS. Panoorin niyo ho 'to ah. Pagka ikaw ay isang DDS. Pero iwan muna natin 'tong topic na 'to. Teka.